Question po galing kay Jello RC Mall. May siya mo, buti ka pa. Nung napangasawa ng lolo namin, ng lola namin, ay may lupa ng lola namin. Tapos nanganak sila ng 7. Ngayon namatay ang lola namin sa murang edad. Nila. Oo. Ay, ano? To make the long story longer? Ano? To make the long story short pala. To make the long story short, nag-asawa ulit yung lolo namin at nagkaanak ng 3. Ano ito? Bubusan ko ito. Yan, Seymour. Namatay na rin ang pangalawang asawa, ang lolo namin. At lately naman, Meron na naman? Ay, mahaba yata nga yan. ibenta ng ngayon, ang tanong ko namin, pwede bang ibenta ng pangalawang tiyan? Ang naiwang lupa ng lolo namin na hindi nagpapaalam sa mga original na 7 heirs? Yan. Naku, mga abogado. Samantalahin niyo po ito. Oo. Ang gandang niyan, ha? Ang gandang inihatid na sitwasyon sa atin. Dahil ang alam ko, konektado po ito sa pandemic eh. Nag-issue ang BIR ng moratorium sa settlement of estate. Ay, ibig sabihin nun, attorney. Kung may namamatay po kasi, sir, naiiwan yung tinatawag nating estate. Estate. Ito na yung estate ko. Yan. Regarding po kasi yung tanong na ito pala yung estate. So, ari-arian na naiwan nung namatay. Okay. Yan po yung estate. Real yan. Ngayon, may corresponding tax din po yan, yung estate tax na tinatawag sa BIR. Kung aayusin niyo po yan, actually may publication din po yan, may proseso rin po yan. Okay? Ngayon, yung sa BIR po, hanggang ang pagkalam ko po parang June 2023, yung extension ng moratorium. Parang wala pong penalty, surcharges, parang gano'n. So, yes, malaking bawas. Yes, malaking bawas sa gastusin pag nag-ayos po kayo ng settlement of estate. Hanggang June na lang po ito. Ito June na 2023. Yes po, 2023. Kasi parang 2021 pa po na-issue yung memo na yun ng BIR. Okay. So ngayon pupunta po tayo sa tanong. Parang wala na tayo. Sige, okay lang. Punta lang tayo sa tanong. Hindi po pwede kaagad ibenta yung property na naiwan nung namatay hanggat hindi po nasisettle yung estate niya. Either extrajudicial settlement of estate or judicial settlement of estate. Kung tinawag natin extrajudicial, extra outside court. Usap-usap na lang. Yes, mga magkakapatid, katulad po niyan. Ang magmamana po dyan, kung titignan po natin, ay yung unang anak noong unang pamilya. Dahil na-acquire yung property noong nag-asawa, yung unang asawa at yung unang pamilya, ang magmamana. Wala actually matatanggap yung pangalawang asawa hanggat hindi namamatay yung asawa niya. Kasi po, di ba, ang usual na hatian po dyan, kung wala pong will, last will. Yung di ba, mag-asawa hati? Kaya sabi natin 50-50. Di ba po? Tapos yung 50, yun yung paghati-hatian. Okay, yun po yung wag na po natin pag-usapan yung hati-hati kasi, basta yung, ang sasagutin lang po namin yung tanong mo, hindi po pwedeng maibenta yung lupa ng namatay hanggat hindi po nasisettle yung estate niya. So, yung lola ba namatay na rito? Yes po, yung namatay. Namatay yung lola, may 7 anak sila, nag-asawa yung lolo. Ngayon, namatay na rin yung asawa. Pwede bang ibenta? Ng mga pangalawa? Oo, ng mga pangalawa. Pangalawang tiyan. Okay. Hindi po. Siyempre kung ang tanong, pwede ba nilang ibenta? Maibibenta po nila yan, kaya lang, fraud. Pandaraya yan. So, ang sagot po doon, sa legal, hindi pwedeng ibenta yan. Yun nga po, hindi pwedeng ibenta ang naiwang ari-arian ng namatay hanggat hindi po nasisettle yung estate niya. Kailangan mo pong patunay na bayaran muna yung mga estate tax sa BIR. May mga ano po yan, may mga proseso pa po yan. So, ang tanong ho rito, pwede bang ibenta nung pangalawang tiyan? Bali mga pangalawang anak yan, sa pangalawang asawa, yung property hindi po. Hindi po. Ay, maliwanag po yun. Actually, kahit po yung mga anak na 7, hindi rin po nila pwedeng maibenta. Dahil hindi pa naayos. Settle, yes. Okay, so ang pinakasagot po natin dyan, hindi pwedeng maibenta yung ari-arian nung namatay hanggat hindi po naaayos or nasisettle yung estate po niya. Okay, so ayusin mo na yun. Ito, may pahabol tayo.